Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Yurek the Barbarian. Nagpatuloy na nga si Yurek at ang mga mersenaryo sa paglakbay kasama si Patchel at Filion. Sinabi ni Filion na tiisin lang sana ito ni Patchel hanggang makalabas sila sa border ng kahariang Porelcana. Hirap na si Patchel pero tinutulungan siya ni Yurek. Para kay Yurek ay may lakas ng loob ang bata kahit napalareklamo ito. Napagdesisyonan ni Yurek na magpahinga muna sila dito ng sandali bago magpatuloy. Napagtanto ni Filion na ibang klase ang lakas na nagtutulak sa isang kapitan ng mga mersenaryo. Nangunguna siya sa pamamagitan ng pagiging halimbawa sa iba at hindi niya inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Halos lahat ng tao at kasamahan niya ay nakatanggap ng tulong mula sa kanya at ito ang dahilan kung bakit siya nirerespeto ng mga tao niya. Biglang tinawag ni Yurek si Donovan. Pinagmasdan ni Yurek ang kagubatan at ang kanilang mga dinaanan. Sinabi niya kay Donovan na maghanda para sa isang laban. May nakabuntot sa kanila. Agad na tumayo si Donovan at pinahanda ang ibang mga mersenaryo. Sa isip niya napakahalimaw ng paningin ni Yurek na kayang mamataan ang kalaban sa sobrang layo. Ayon kay Bachman, kahit gaano kabilis ang kalaban makatipo ng mga tao, kakailanganin dapat nila ng mga isang araw o dalawa. Ayon naman kay Donovan ay nakakapagtaka bakit nakabuntot sila kaagad sa kanila. Tinanong naman ni Sven si Yurek kung ano ang kanyang opinyon dahil sa tingin niya, hindi tao ng kapitan ng mga gwardiya ang mga ito. Dahil kung sinundan sila mula sa labas ng syudad ay hindi pa sila dapat nakakalahati sa dinaanan ng mga mersenaryo. Kahit mabilis silang magmarcha ay hindi pa sila dapat nakaabot dito. Tama nga daw ito saad ni Yurek. Lalo na at mabilis din ang kanilang paglalakbay kumpara sa normal na kanilang ginagawa. Ibig sabihin lang nito ay sinudundan na si Patchel ng mga taong ito bago pa man sila nakapunta sa syudad na yon. Kung alam ito ni Filion ay siguradong sasabihin niya ito sa kanila. Ibig sabihin ay hindi rin alam ni Filion na sinusundan na sila at ang masama pa ay malapit lang ito sa kanila. Anabangan na nga nila Yurek ang mga sumusunod sa kanila. Ayon sa kanyang tansya ay nasa 20 ang bilang ng mga kalaban habang ang kanilang puwersa naman ay nasa 50. Pinahanda na ni Yurek ang mga kasamahan. Huwag daw maliitin ang kalaban. Kumpiyansa daw ang kanilang mga kalaban na sagudin sila dahil naniniwala ang mga ito na mananalo sila. Nang lumapit na ang mga kalaban ay biglang sumigaw si Bachman na polanan ng pana ang mga kalaban. Napahanga naman si Ursa. Magaling daw ang teknik ng mga kalaban nila. Hindi sapat ang mga pana lang. Ayon kay Bachman ay kailangan nilang polanan ang mga ito ng pana para hindi na sila makalabas. Pagkatapos ay palibutan nila ang mga ito. Inutos ni Yurek kay Bachman na bantayan si Patchel. Si Sven naman ay sa kaliwa, si Donovan sa kanan, siya naman ay sa gitna. Ngumiti lang si Yurek na parang sabik sa pakikipaglaban. Agad siyang sumugod sa gitna kasama ang ibang mersenaryo. Walang pag-alin lang ang umatake si Yurek sa gitna ng puwersa ng mga kalaban. Iniisip ni Yurek na kung pwede lang sana basagin ang kalasag ng mga kalaban. Agad niyang nailagan ang isang atake ng sibat ng kalaban. Pero sa kasamaang palad ay tinamaan ang nasa likuran niya. 2 sundalo para sa isang atake. Ang isang sundalo daw ang tagasangga ng atake at ang isa naman ay ang umaatake gamit ang sibat. Parang isang katawan lang kung gumalaw ang mga ito. Inutos ni Yurek na kung sugatan daw sila ay agad nang umatras. Mga sundalong sanay sa digmaan ang mga kalaban nila. Sinabi ni Bachman na ang mga sundalong ito ay ginagamit ang tactical art na absolute porcupine. Kung patuloy silang lalaban ng walang plano ay siguradong matatalo lang sila. Ang absolute porcupine, halos lahat ay nakatago sa likod ng mga kalasag na may maliliit na agwat bawat isa. Kung susugod sila ay isa-isa lang silang matutuhog ng mga sibat. Tinanong naman ng isang mersenaryo kung ano ang ginagawa ng mga taga-norte imbes tumulong daw sila. Nagpupulong ang mga taga-norteng barbarian sa isang sulok. Itinapon ni Sven ang isang kutsilyo at nang bumagsak ito, nakakaturo ang dulo nito sa isang barbarian na binili ni Sven sa Haviron. Ibig sabihin ay ito na ang kanyang oras. Bilang isang tao na naging isang alipin, isang karangalan na makalaban siyang muli sa isang digmaan. Isinuot niya ang kanyang helmet at walang kabang hinarap ang mga kalaban. Nagulat si Yurek sa ginawa ng barbarian na ito. Mabilis na tumakbo ang barbarian, sumigaw siya ng napakalakas at agad na tumalon sa gitna ng mga kalaban.
Hindi makapaniwala ang mga sundalo sa ginawa ng matapang na barbarian. Pero dahil dito ay nasira ang formation ng mga sundalo at agad na umatake muli ang mga mersenaryo. Hindi naman makapaniwala si Yurek sa nakitang ginawa ng magiting na barbarian. Para daw ito sa burol ng mga espada. Ito ang kanyang sakripisyo. Binulong ni Esven na ito ang pamamaraan ng mga taga-norte. Nang mabasag ng isang barbarian ang formation ng mga kalaban ay napakadali na lang na pinabagsak ng ibang barbarian mula sa norte ang mga kalaban. Naalala ni Yurek ang sinabi ni Gutval tungkol sa Diyos ng mga taga-norte. Ang Diyos daw nila ay bayolente at arogante. Naiintindihan na ngayon ni Yurek kung ano ang ibig sabihin niya. Ang mga taga-norte ay hindi lang malalaki at malalakas. Mayroon silang Olgaro. Mayroon silang Diyos ng mga mandirigma na nasa likod nila. Matapos ang matinding sagupaan sa gitna ng mga sundalo at ng mga mersenaryo ay unti-unti na itong hamupa. Iniutos na ni Yurek na tipunin ang mga katawan ng mga nasawi. Pero biglang nagsalita ang isang buhay pa na sundalo. Tinawanan niya si Yurek. Wala daw silang alam kung sino ang taong kanilang tinutulungan. Ano daw ang ibig niyang sabihin, tanong ni Yurek. Kung magsasalita siya ay hahayaan siyang mabuhay ni Yurek. Pero biglang panyana ni Filian ang sundalo. Bakit daw niya pinatay ito, tanong ni Yurek. Akala daw kasi niya ay inaatake siya nito. Dito ay nagduda na si Yurek. Hindi na siya nagdalawang isip at inutos na hulihin ang lahat na pangkat ni Filian at Patchel at paluhurin ang mga ito sa harap niya. Ano daw ang ibig sabihin nito? Sumumpa sila kay Rue na hindi tatrider ng isa't isa pero ano daw ito? Tanong ni Filian. Pero iginiit na ang kampo ni Filian ang unang sumire sa kasunduan. Nagmamakaawa si Filian. Isang hindi pagkakaintindihan lang ito. Pero iginiit ni Yurek na niloko niya sila at ang kanyang mga kapatid. Sinubukan pang itanggi ni Filian ang lahat pero pinakuha ni Yurek ka Donovan si Patchel. Sinabi ni Donovan na mas mabuti pang magsalita na lang siya kaysa maputulan ng dila ang kanyang young master. Nagmamakaawa si Filian. Huwag daw sana nilang saktang si Patchel. Dahil siya daw ay si Bar-Uka, Porelcana. Ang natatanging tagapagmana ng kaharian ng Perelcana. Galit na galit si Patchel at inutusan si Donovan na lumuhad sa harap niya. Patuloy na nagrereklamo si Patchel pero bigla siyang sinipa ni Yurek sa sikmura at pinapatahimik. Tumahimik daw siya dahil nakikipag-usap pa siya kay Filian. Sinabi ni Yurek na magpatuloy daw sa pagkwento si Filian. Minungkahi naman ni Donovan na iligpit na lang sila dahil may kinalaman na ito sa mga daghong bughaw. Ito rin ang mungkahi nila Vajern. Pagkatapos nila silang iligpit ay bilisan lang nilang makatawid ng border ng Porelcana para makaiwas sa gulo. Nagmakaawa si Filian. Kapag tagumpay daw ang misyon na ito, malaking pabuya ang ibibigay nila sa kanila. Makakatulong din ito sa magiging hari ng Porelcana. Pero sinabi ni Yurek na wala siyang pakialam kung maharlika o dugong bughaw pa sila. Ang sinasabi niyang hari ay nandito ngayon sa gubat at walang sariling kastilyo. At sa lagay na ito, kailangang pagbayaran ni Filian ang panloloko niya sa kanilang mersenaryo. Nakikiusap pa rin si Filian kay Yurek. Binulong niya kay Yurek na kahit ang prinsipe na lang ang dalhin niya sa Kapitolyo. Pero sinabi ni Yurek na kapag ginawa niya ito ay siguradong magagalit sa kanya ang kanyang mga kapatid lalo na at sinira ni Filian ang kanilang kasunduan. Siguradong ililigpit sila ng kanyang mga kapatid at kukunin ang lahat na pera at perlas. Kung gusto daw talaga niyang protektahan ang prinsipe, ay kailangang magbayad siya sa kanyang kasalanan na magiging sapat para kanyang mga kapatid. Sumang-ayon si Filian basta at huwag lang nilang saktan ang prinsipe. Hindi daw maintindihan ni Yurek bakit buong buhay na prinoprotektahan ni Filian ang isang spoiled brat na katulad ng prinsipe. Simple lang ang sagot ni Filian, siya ang nararapat na tagapagmana ng kaharian at ang tunay na hari. Sapat na ito para maging tapat sa kanya. Para kay Yurek ay parang katangahan lang ito. Tinanong ni Yurek si Bachman kung ilan sa mga kapatid nila ang nasawi sa laban. Ayon kay Bachman ay 4 dahil kakamete lang ng isa. Tinanong ni Yurek si Filian kung kaliwete ba siya o kanang kamay ang ginagamit. Kanang kamay saad ni Filian. Biglang nakarinig ng napakalakas na sigaw ni Filian si Patchel. Nakita niyang tumalsik ang mga dugo nito sa kanyang harap. Pero sinabi ni Filian na ayos lang daw ito. Huwag siyang mag-alala at manatili lang. Tinanong ulit ni Yurek si Bachman kung ilan ang kanilang mga kapatid na duguan. Sinabi ni Bachman na 5.
Binulong ni Yurek kay Filian na nararapat lang na masugitan si Filian katulad ng kanyang mga kapatid. Hinagupit ni Yurek si Filian sa likod. Matapos nito ay sinabihan niya ito na kung ayaw nitong mamatay ay pigilan niya ang pagderyugo. Sapat na ito para sa kanila. Yumuko naman at nagmakaawa si Filian na ihatid ang prinsipe sa Kapitolyo. Mabilis naman na nilapitan ni Patchel si Filian at sinabi na hindi nila kailangan ang mga mersenaryong ito. Kaya naman nilang pumunta sa Kapitolyo na sila lang. Biglang tumayo si Filian at humingi ng tawad sa prinsipe. Nalito naman si Patchel sa sinabi ni Filian. Bigla siyang sinampal ni Filian. Nagalit si Patchel. Ang lakas ng loob daw ni Filian na sampilan siya. Pero sinampal siya ulit ni Filian sa kabilang pisngi. Sinigawan siya ni Filian at sinabihan ang prinsipe na harapin ang realidad. Sa tingin daw ba niya ay makakalabas sila sa kaharian na ito nang ligtas kung walang tulong ng mga mersenaryo? Imposible daw ito at kulang pa kahit isakripisyo pa niya ang kanyang mga daliri at leeg. Nanunood lang si Yurek sa kanilang pagtatalo pero ipinaalam niya sa kanyang mga kasamahan na ipagpapatuloy nila ang misyon pero kapag may reklamo sila ay pagbobotohan pa rin nila at susundin ang nakakarami. Iba't iba naman ang opinyon ng mga mersenaryo kung ano ang gagawin. May nagmumungkahi na kunin na lang ang kanilang pera at iligpit sila. May nagsasabi na malaki ang magiging pabuya nila kapag naging hari si Patchel. Napagtanto ng prinsipe na kapag nagpatuloy ito ay maaari siyang mamatay. Hindi rin siya makapaniwala na kaya siyang sampalin ni Filian at matanggalan ng ngipin. Nakakahangang katapatan daw ang pinapakita ni Filian sa kanya. Salamat daw dito, ngayon ay siguradong gising na talaga siya. Biglang tumayo si Patchel at bumuo ng lakas ng loob para harapin ang mga mersenaryo. Nagsalita siya at nagpakilala. Siya si Var Uka, Perelkana. Siya ang karapat-dapat at kagalang-galang na tagapagmana ng kahariang Porelkana. Pero sa kasalukuyan, ang nakahaliling hari na Duke Harmati ay ang kanyang tiyuhin na kapatid ng kanyang ama. Ang kasalukuyang hari na ama niya ay nagkasakit at hindi pa nagkakamalay sa loob ng 2 taon na. At dahil dito, siya na ang magmamana ng trono kapag nakaapak siya sa edad na 16 na taon. Pero gusto siyang ipaligpit ng kanyang tiyuhin para makuha ang trono. Kaya kailangan niyang makarating sa Kapitolyo ng Imperyo. Kapag natapos niya ang seremonya ng pagiging legal na edad sa Imperyo, ay babalik siya dito sa Porelkana na kasama ang tulong ng Imperyo at papatalsikin si Duke Harmati sa pwesto at hindi na siya pwedeng saktan ng Duke dahil siya ang direktang tagapagmana ng Porelkana. Sa isip ni Yurek ay hindi naman malayo ang orihinal na misyon sa kasalukuyang pagbabago. Mas naging malaki lang ang responsibilidad dahil mula sa noble lang ay tagapagmana pala ng kaharian ang kanilang kliyente. Kapag matagumpay na maging hari siya, magbibigay siya ng kompensasyon at pabuya na nararapat sa pangalang Porelkana at sa pagiging hari niya. Ipinapangako niya ito sa ngalan ng Diyos ng araw na si Ru. Ngumiti lang si Yurek at kinumbinsi ang mga kasama na ang susunod na hari ay nangangako sa kanila sa pangalan ni Ru. Nagdalawang isip ang mga mersenaryo at mukhang ito ang pagkakataon nila na mabago ang kanilang buhay. Nagdasal naman ang prinsipe at humingi ng paumanhin sa pagsira ni Filian ng kanyang pangako sa ngalan ni Ru. Lumapit naman si Filian kay Patchel at sinabi na tama ang ginawa niya. Naiiyak na humingi ng tawad ang prinsipe kay Filian. Ipinapangako niya na hindi pababayaan si Filian at gagantihan ang katapatan nito sa kanya sa ngalan ni Ru. Pero sinabi ni Filian na ang nagsusumpa sa pangalan ni Ru ay para lang sa mga taong walang tiwala sa isa't isa. Hindi na daw kailangan ng prinsipe na isumpa ito kay Ru dahil nagtitiwala siya sa prinsipe at sa mga salita nito. Kung ganoon daw ay hindi siya nangangako sa pangalan ni Ru pero sa kanyang sariling pangalan. Ano kaya ang magiging desisyon ng pangkat ni Yurek sa kanila ni Filian at ng prinsipe ng Porelkana? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!